guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Philbang. Ang video pong ito ang topic po natin ngayon is tungkol sa marriage contract na stamping dito sa Middle East, sa Kuwait. Kasi ito sa akin is, ang pag-usapan ko po ay may marriage contract na po ako na ikinasal kami ng husband ko is doon sa Pinas. Tapos, dito ko lang ipaprocess yung ipa-stamping, ipa-registered ko dito sa bansang Kuwait. Kaya, tuturuan ko kayo kung paano natin i-step by step, paano i-process para may idea din po kayo kung sakali po na dito rin yung asawa nyo na magsabay kayo dito, magkasabay kayo sa isang bansa. At saka para hindi kayo matakot na lumabas. Kasi yung asawa ko po ay ibang lahi. Pero ikinasal kami po sa Pilipinas. Pumunta siya sa Pilipinas, doon kami kinasal. Then after that, na pumunta kami dito sa bansang Kuwait. Then, kailangan po dito na mayroon po tayong stamping na naka-registered po tayo dito sa bansang Kuwait. Kasi oras na lalabas tayo, kasama natin yung asawa natin, oras na sa checking, may ipapakita po natin na mga dokumento natin. O ngayon, tuturuan ko kayo kung paano natin i-process, kung paano ko pinaprocess yung mga papers ko dito. Ang unang-una po ay, kailangan yung marriage contract natin, PSA po natin. Pero pag sa hindi po foreigner yung husband nyo is 3 months, mayroon na po tayong PSA. Pero pag foreigner, magantay po natin ng 1 year. Kasi po sa akin is 1 year ko po inantay. Kasi after 3 months, nag-check po ako sa record ko sa PSA is wala pa po. Tapos sabi doon sa PSA, need ko daw, kailangan magantay ng 1 taon. So, nagtrabaho kami dito. Noon, hindi pa kami masyado lumalabas na magkasabay. Kasi wala pa kaming na mga proof. Mayroon kaming marriage contract pero wala pa kaming registered na dito talaga sa sa bansang Kuwait. So, ang ginawa ko is sinantay ko ng after 1 year, pinasilip ko yung PSA, tapos may record na, then kinuha ko yung record ko, tapos pina-authenticate ko po na yon. Noon, pina-apostil ko yung marriage contract ko. Then after pina-apostil ko, lumabas na po yung apostil, pinadala ko dito sa sa LBC, pinadala ko dito sa Kuwait. Tapos, nung na-receive ko na, itong taon na pinarases ko na at saka yung asawa ko, dinala namin yung document namin. Pero, bago nyo pumunta sa Philippine Embassy dito sa Kuwait, ang address po ngayon, doon sa Sabah Al Salem, Block 2, Road 213, Corner 215, Building number 256 and 257. Yan po ang building sa Sabah Al Salem ng Embassy. Pero bago kayo pumunta doon, kailangan po na may mga dokumento na hawak ninyo para dire-diretso na po ang process ninyo doon. Hindi na kayo pabalik-balik kasi pag pumunta kayo is may kulang, babalik na naman kayo, matatagalan po kayo doon kasi hindi lang po tayo nag-iisa doon. Marami pong tao. Kaya matagal kayo kasi by number yan. Ang kailangan nyo, mga requirements is, yung marriage contract ninyo is, ipa-translate. Tapos doon naman sa translation, ang hinihingi nila na document ipa-translate is yung visa ng mag-asawa at ang marriage contract na PSA. So, kaya ginawa ko,
dinala ko, pinatranslate ko, pero dala ko na yung visa ng, yung ikama ng asawa ko, ikama ko, marriage contract namin yung PSA, at saka apostille, at saka pinatranslate namin. Kasi may tatakan, kasi pag wala yun mga, yung mga dokumento na yun, hindi pwede ipatranslate yung mga, anong inuutos natin ipatranslate. Hindi yun pwede. Kasi wala tayong proof. Doon nila binabase lahat. Nung pagkatapos na pinatranslate namin, dinala na namin sa Philippine Embassy at doon hinihingi naman ulit yung mga requirements na photocopy ng passport, photocopy ng ikama, photocopy ng translation, at photocopy ng apostille, photocopy ng marriage contract. Yan po ang hinihingi doon. I-attach ninyo doon sa original. Pagkatapos na pagpasok nyo, pupunta kayo sa building 257. Tapos kukuha kayo ng number doon. Tapos umakyat kayo ng second floor. Doon magantay kayo sa inyong number. Tapos pagdating doon, ipapasa nyo lahat yun. Tapos kukunin nila yung original at ang Xerox. Tapos ang babayaran ninyo is 2 klase doon. May babayaran kayo na 8 KD 350 pills at 11 KD and 350 pills. Doon kayo pipiliin ninyo kung anong gusto nyong babayaran. Mayroon na madali lang, ang gusto nyo is 11 and 350 pills. Yun, pagkatapos nun, ibibigay sa inyo ng resibo. Antayin ninyo. Tapos, pag ma-release na, kukunin na ninyo. Pero pag busy kayo or hindi kayo maka-receive, ang asawa mo na lang ang utusan mo na kukunin. Kasi may ikama na yun. May ikama yung husband mo doon. Pwede. Then after that, i-process naman ninyo ulit doon sa SWIC. Doon na sa Kuwait City sa Foreign Affairs. Sa MOPA. MOPA po yan. Foreign Affairs. Doon naman, kailangan puntahan ninyo is maaga. Kasi matadagalan din ninyo. Kasi lahat ng mga pinaprocess, iba-ibang mga doon direkta lahat. Nung pumunta ako, maaga ako pumunta. Maybe mga 8 o'clock. Pero number ko is 92. 92, tapos inuumpisahan pa lang is 30. Matagal talaga ako nag-antay doon. Tapos, ang kailangan naman doon is babayaran ninyo 5 KD. Pero, hindi nila hinihingi yung cash. Ang kailangan nila is KNET. KNET ang kailangan doon na ibabayad. Then, pagpasok ninyo, makukuha ninyo agad yung marriage contract ninyo. Kasi, pagdating doon, tatawagan yung number ninyo, ibibigay ninyo ang mga dokumento. Nung makita nila, i-scan nila yung binayaran mo na stamping. Tapos, i-attach nila doon sa likod. Gaya ganito na, stamping nila sa likod. Tapos, automatic makuha na ninyo. Kasi yan lang po ang process sa ipa-stamping ninyo para may record na po kayo dito. Then, pagkatapos nun, ganito ang gagawin ninyo. Yung sa harap, gawin ninyo na ID. Ganito po ang ID. Then, ito yung translation. Tapos, yung sa likod naman, ito ganito ang ilalagay ninyo sa translation, yung 2 stamping ng Philippine Embassy and sa Kuwait Embassy. Sa Kuwait, sa Foreign Affairs. Tapos, ipa-laminate ninyo wallet size. Then, ilalagay nyo lang sa inyong wallet kung anytime na aalis kayo kasama ng asawa mo, hindi na kayo matatakot. Kahit may checking pa dyan, hindi na tayo matatakot. Kasi oras na maghingi sila, may papakita natin na may hawag tayo na marriage contract, translation na dito, at saka ikama natin.
Okay guys, sana na gustuhan ninyo ang video kong ito. Kung may mga comment po kayo, huwag kalimutan just comment below para masagot ko ang mga katanungan ninyo. Sana guys, nag-gets ninyo itong tutorial kong ito. Huwag kalimutan i-like, subscribe my YouTube channel para lagi kayong update sa mga susunod kong videos. Okay guys, God bless and take care always. Bye-bye!